Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. Bago tayo umpisa na naman sa ating patuloy na pagsasaliksik, manalangin muna tayo. Mapagpala at mapaghimalang Ama, Elohim ng aming mga ninuno, Elohim ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang tunay na Elohim at walang ibang Elohim na may likha ng langit at lupa. Narito po muli, Ama, ang iyong community upang patuloy na mag-aaral, patuloy na magsasaliksik sa totoong mukha ng katotohanan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Ama. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, at pagkaisahin mo sa totoong mukha ng righteousness. Nawa po ay ang lahat ay magiging masigasig at may pusong galing sa iyo na marunong tumanggap sa lahat ng iyong ipinapahayag. Ang mga salitang unti-unti naming natutuklasan, Ama, na patuloy na nagtatanggal sa mga tali, sa mga talikala na nagbibigkis, nagapos sa amin. Ama, loobin mo po na ang bawat isa sa amin ay patuloy na magtanggal, patuloy na makalaya sa mga gapos, sa mga tali, sa paglihis sa mga katotohanan. Amang banal, huwag mo kaming hayaan. Kaisahin mo kami. Huwag mong ipahintulot, Ama, na may isa sa amin na hindi makapagpatuloy ng pagtanggal sa mga nakagapos sa amin. Ama, bigkisin mo kami. Bigyan mo kami ng isang pusong masigasig na magsasaliksik, masigasig na tumanggap sa iyong katuruan, sa iyong kautusan. Ama, hatagi mig kalantip sa salabutan. Hatagi mig kasing-kasing nagikan diha kanimo. Kining tanan, Ama, hinihingi namin sa iyong banal na pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong anak, ang aming Hari, Misaya, Yahweh, Hamashiach. Amen. Yaga. Magandang gabi po uli, mga kapatid. Gabi, bro. Gabi, bro. Siguro mga ano lang ito, mga 10 minutes lang ito para naman may ano rin, may makapagpahinga din kayo ng medyo maaga-aga. Kasi nakikita ko yung grabe yung ano, yung mga ano ninyo, mga energy ninyo. Kahit aabot pa ng 2:00 ng madaling araw, talaga. Kaya ako'y natutuwa na yung mga puso ng community ito ay talagang taos puso talaga na
nakahandang magsasaliksik sa katotohanan. Ang ating topic ngayon, ano na ito? Kumbaga, kung sa Bisaya pa, common na ito, bunog na. Mas maganda tong lagi nang narinig dahil madali nang wala nang hindi na ang tawag diyan yung mag-conflict ba. So ang topic nating dalhin ngayon ay tungkol sa tunay na pananampalataya. Buksan po natin ang ating mga kasulatan. Ito ang pasiunang verse natin. Ang Roma Roma 10:14 hanggang 17. Babasahin ko po ang unang verse natin. Tapos sundan niyo na lang ako. Yung hindi ko yung translation niyo kasi yung na-download kong Tagalog na Biblia ay parang hindi siya King James ata to, to. So sundan niyo ako mga kapatid sa Romans 10 verse 14 hanggang 17. Sa 14, paano nga silang nagsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang makikinig na walang nangangaral? At paano silang mangangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat, hindi silang lahat ay nakikinig ng masayang balita sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Sa 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Hawashai. Yada. Mga kapatid, sa talata na ating binabasa ay ang Tagalog dyan, hisgot ng pananampalataya. Ano ba yung hisgot sa Tagalog? Nagsalaysay ng pananampalataya. Ngayon, ang topic natin ngayon ay tunay na pananampalataya. So, before ko itutuloy mga kapatid, baka pwedeng magtanong. Para sa inyo, ano ba itong pananampalataya? Sino ba ang makapagbigay ng kanyang idea kung ano itong pananampalataya?
Ayo. Naitaw diha. Ano yung tanong mo, bro? Sinong makapagbigay ng idea kung ano ang pananampalataya? Pananalig, bro. Pananalig po. Salamat po. Meron pa bang magsagot? Mga kapatid. Wala na? Wala man nag-raise hand, bro. Sige. Tatanong ako uli. Gaano kaimportante ang pananampalataya? Mga kapatid, tingog-tingog mo. Tumingog-tingog naman kayo dyan. Ngayon nga lang ako pagsalita muli. Ayaw nyo nang tumingog. Galit ba kayo sa akin? Hello? Naninibago ako kasi pagka iba yung magsalita, ang bilis yung tumingog. Oo nga, bro, no? Oo. Galit yata to sa akin, mga kapatid ko. Importante kayo mao ang ating gawa. Sabi ni, ano mo, bro? Sabi ni bro, importante kayo mao ang ating gawa. Okay po. Salamat po. Sino pa po? Sino bang gaano daw ka-importante? Ang tanong, gaano daw ka-importante ang yun bro? Pananampalataya. Gaano importante ang pananampalataya? Kita lang mag-istorya tolo, sis. Kita na lang mo istorya daw tulo. Kay di man sila maningog. Nakikinig kami. Okay. Gaano daw Nakikinig ka-importante sa iyo, Sis DC? Mas importante ang pagtuo. Di ko kalito ka na, bro. Gaano ba kahalaga ang pananampalataya? Ikaw. Barang diha. So, di ka sure. Importante kayo, bro. Para nimo unsa man kay hinungdanon ang pagtuo. Barang diha, diri tapan ako. Para nimo sa imong pangidaron 13, 12. Unsa ka importante ang pagtuo para nimo? Para nimo unsa man ka importante ang pagtuo? Unsa ka importante? Para nimo unsa day ng pagtuo? Bili ko atong bangko. Para nimo, para sa iyo ano ang pananampalataya?
I-relay ko yung question ni Bro Renson. Uy, anak ka sa... Si Kuya Elto na. Oy, mayo ni mo duwa siguro og cellphone. Para nimo unsa may imong nasabtan sa pag-ingon nga pagtuo. Kanang moingon ka sa senaryo. Nagtuog gyud ko nga mahitabo ni. Unsa diin ang pagtuo? Unsa man ang pagtuo lagi? Ang pagtuo unsa man? Unsa ang pagtuo? Para nimo wala pa kuno nagline. Para nimo direct to bag unsa man ang pagtuo? Kani imong ano nabuhat man kaani diri unsa ni? Awo. Pangalagad man to sa aba. Unsa lagi ng pagtuo? Kung pangalagad niya, Unsa man ang pagpangalagad? kuan. Pangalagad sa aba. Pag magtinumanon sa siya mga sugo. Kung nakay pagtuo, natay pagdugmapon niya. Napugay kapag dugman siya mga balaod, nakay pagtuo. Unsa man tinuod dagway ng pagtuo. Sige, naay nag-raise hand sis Rosimar. Unsa may kinsa bay makahatag og detalye aning dagway Ano po? unsa ano po ang itsura ng ano ng pananampalataya? Si Peter to bro. Aw, Okay, hinang signal. Para go ahead bro. Konting ano lang bro, opinion lang. Para sa akin bro, ito ay nagbibigay sa akin ng ang pananampalataya ay nagbibigay ng direksyon, inspiration at paniniwala sa may kapal na kahit hindi mo nakita pero ito ay nagbibigay ng daanan patungo sa kanya. Kasi naniniwala tayo na may kaligtasan, may reward behind sa pananampalataya na yan. Alam natin na may ibibigay sa likod na yan. Kaya yun ang pagkaintindi ko. May direksyon, inspiration. Siyang nagbibigay lakas. Para sa akin yun bro. Salamat. Yon. Bro Renson, kopya nak kuha mo. Narinig mo? Kopya bro. Salamat si Bro Kipa to. Salamat bro. Ang ganda bro. Sino pa po? Baka mayroon pa. Para May naka-raise tumagal-tagal. hand. Si Tumagal-tagal naman tayo. wala na pala. Oh, bro, Ay, try ko Cobra. po. Sige. Sis Julie. Yeah, sa akin po, ang pananampalataya ay napaka-importante kasi sa akin parang ito yung nagbibigay buhay na para magpatuloy ako sa buhay ko, ano yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay ko ay nakakaya ko ba? Nagkakaroon ako ng pag-asa na parang at the end ay makikita ko yung hinahangad kong kapayapaan at righteousness na yung buhay na hinahangad ko na pangako ng Aba. Yun lang po mga kapatid. Salamat. Salamat. Salamat sis. Pwede ako Kinsa pa mag-add, po? Bro Rowie. Go ahead sis Flor. Para sa akin ang pananampalataya ko, naniniwala ako na may gumawa sa akin. Gumawa sa mundo, gumawa sa lahat na nandito sa mundo. So sa pananampalatayang yun, naniniwala ako na mayroon tayong Elohim
At dahil naniniwala tayo, umibig tayo sa Kanya, sinusunod natin yung kalooban niya para sa atin. Yun lamang, bro. Maraming salamat, sis. Mga magandang opinion po. Salamat po. Wala na? Sino pa? Bro, may mga sagot po doon sa chat box. Ako'y tigbasa, bro Renson. Sige, bro. From Sis LB. Ang pananampalataya is an act of believing something sa mga bagay o nararamdaman, nakikita man o hindi. So, yun. Ang pananampalataya daw ay mga gawa sa mga bagay na nakikita o hindi. So, yun na yun, para pakiramdam. So, Sis Leonela Ortega. Importante ang pagtuo para nahimo tang kawangis ni Elohim. Yata, ang Sis Flor Belisa. Okay. From your beloved sister, bro. Sa akin po, ang pananampalataya ay ang paghakbang o paggawa natin na naayon sa paniniwalaan nating tama o katuwiran, karunungan. Ayan, bro. Salamat. Ako to, ate. Oh, mga ate ito, bro. Thank you, te. Wala na. Dagdag, Right bro. po, Brad. Sige, sis. Ang sa akin, Brad, is ang paniniwala, yung faith natin is, ano ba? Kasi naniniwala tayo na righteous ang Ama. So, sa pagiging righteous niya, ginagawa natin, sinisikap natin maging righteous din. Tapos, yung paggawa natin ng righteousness, kasi naniniwala tayo doon. Yun lang ang pagkakaintindi ko, Brad. Thank you. Salamat, sis. Maraming salamat. May nasa chat box, bro, si Kate Ditol. Beautiful out here, isn't it? Kate Gonna go to a Daito. restaurant? Daitol pala. Mexican. Ay, di pala imong ate, bro. Pamangkin mo pala to Ay. kanina. Go ahead. Si Kay pala to. Yung nabasa ko kanina, si Kay pala yun. Yung nagsabing, sa akin po ang pananampalataya ay ang paghakbang o paggawa natin sa naaayon sa pinaniniwalaan nating tama o katuwiran o karunungan. Pamangkin po. Pamangkin o yan. Pamangkin mo pala, bro. Sorry. Pamangkin pala. Akala ko. Akala ko siya timo na yun. Hindi kasi ako tumingin sa pangalan, sa mukha. Magkamukha rin naman yan sila eh. Mayara magnaong hapit. Para mag-sister lang yan. Ako, bro, magdagdag lang ako. Opinion ko lang. Sige, sis. Okay. Sa ngayon, ang pananampalataya para sa akin, ngayon na nasa Torah na tayo, nalaman natin, yung faith natin is, para sa akin, yung alam natin yung righteousness ng Ama. Tapos, on my part, yung bang pareho kay Sis Jane, gusto natin sikapin ng araw-araw na in process na sa ating paghakbang paggawa ng righteousness, magiging katulad tayo ng Ama dahil sa kalooban niya. Tapos, importante yon kasi kung wala akong tiwala, hindi ko alam yung righteousness niya, kahit anong gawin kong sikap dito sa mundo o sa aking life, hindi ako gagawa nung patungo sa righteousness niya. So, parang baliwala rin ang effort ko na buhay as tao. So, para sa akin, ganun ka-importante yun. Kasi, sabi nga sa verse
14, aanhin niya paano ang isang tao makakapag-samba o makakapag-pray kumbaga kung hindi naman siya naniniwala o hindi niya kilala ang righteousness ng Ama. Ganun. Yun ang pagkaintindi ko. Amen. Salamat, sis. Bro, Bro. Benson, Yes, bro. i-relay ko sa'yo yung mga sagot nila na note ko. So, sagot ni Bro Peter tungkol sa pananampalataya, ang pananampalataya ay guide, giya, tadasig, or pagdasig. Sa naunawaan ko ito. Kay Sis Julie, para sa naunawaan ko doon sa sinagot niya, ang pananampalataya ay buhay. Kay Sis Flor de Lisa, ang pagkilala sa may likha, yun ang pananampalataya. Kay Sis Jane, ang pagsisikap sa paggawa ng righteousness, yan ang pananampalataya. Kay Sis Rosimar, ang paglaom sa kinabuhi o pag-asa sa buhay, yun ang pananampalataya para sa kanya. Yun ang mga naunawaan ko sa mga naisagot nila. So, yun bro, ang kabuuan ng mga sinagot ng ating mga kapatiran. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nag-share ng opinion, idea. Tama po lahat yung mga isinare niyo po. At napakaganda po na marinig ang mga bawat naiintindihan ng bawat isa. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po yan na nagpapakilala na tayo po ay nagkakaisa at patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik. So, tama po yun lahat, mga kapatid. Para maano natin, maano talaga natin yung, although tama naman yung lahat, hihinga natin ng opinion ng ating punong elder. Para may dagdag ko, bro. Sige sis, sige, ikaw na sis. Ako, para sa akin lang to. Para sa akin, ang pananampalataya ay hindi lang sa mga bagay na hindi natin makikita. Kasi mostly, ang intindihan po natin ay ang pananampalataya, yung mga bagay na hindi natin natanggap or nakita or na-receive, yun ang paniniwala, ang pananampalataya. So sa akin, hindi lang hanggang sa hindi natin makita. Para sa akin, ang pananampalataya ay dapat ilakad mo, gawin mo. Kagaya lang po ng nananampalataya ako na gusto kong magkaroon ng house and lot. So, kung hanggang pananampalataya ako na magkaroon ako ng house and lot at hindi ko gagawin, ay hindi yun magiging hindi yun para sa akin ang totoong pananampalataya. Kasi hanggang ano ka lang doon hanggang sa hindi mo lang makita. So para sa akin, dapat kay gusto ko na nampalataya ako na magkaroon ng house and lot, tatrabahuin ko na yung pananampalataya ko magiging literal, visible, at makita siya at mahawakan ko.
Yun ang sa akin, para sa akin lang, ang pananampalataya. Yan lang bro, salamat. Maraming salamat sis. Napakagandang opinion, napakagandang paliwanag po. Sige, hihinga natin ng opinion ng ating punong elder. Bro Renson, marami po sa chat box ang mga sagot. Ay, sige, pwede pakibasa sis? Sandali lang, bro. Ako na lang basa, bro. Yeah, Sige, bro. ikaw na, bro. Thank you. Kasi ako lang basa. So, kay na si Bro Renson ako. So, ang pananampalataya, para sa akin ay isang malaking pananalig sa ating may likha at siya rin ang daan sa katotohanan at buhay. From sis Mona. Para mula sa yung ate, bro. Ate na yun. Para sa akin po, ang pananampalataya ay pakikipag-isa sa layunin ng Elohim. Importante po ito dahil sa ating pananampalataya ay sumusunod tayo sa kautusan ng Aba dahil sa pag-isa o sa pagpapasakop natin sa Kanya. From Nexter, na ito. So, yan ang mga sagot nila, bro. Pero dahil tinatanong mo yung opinion ko tungkol sa pananampalataya, sa akin, pwede ko magbisaya. Para na ako yun, o para sa akin, ang pagtuo, ang pananampalataya, isang napakalaking larawan po ito na andun po napapaloob ang yung mga sagot ng ating mga kapatid, yung sinabi ni Bro Peter Guide, yung pagpupursige, at siyempre pag nandun yung guide natin, yun na rin ang buhay natin at pagkilala natin sa may likha. Kumbaga, ang pananampalataya na salita o yung sinabing pananampalataya ay kabuuhan po ng ating mga ginagawa. Ito po yung whole picture ng ating ginagawa at ang nangyari ngayon sa mundo, sa napapansin ko, in terms sa pananampalataya, pag sinabing pananampalataya, mayroon pong separation sa kanilang pamumuhay sa mundo. Kumbaga, iba yan dahil sa usaping pananampalataya yan. Hindi ito kasali dahil hanap buhay ito, negosyo ito. Ngunit, ang para sa akin po, ang pananampalataya ay ang buong kabuuhan mo, na kabuuhang ginagawa mo, kabuuhang ikaw. At ang ginagawa sa mundo ay parang nilagyan ng gap o dinivide ang aspetong pananampalataya sa buhay at sa pananampalataya at sa hanap buhay, sa personal na buhay. Parang nakuha mo ako, bro, parang gihatagan nila og paglain ba. Ang nakita nako karon sa kalibutan, ang pagtuo gibulag nila sa ilang pagkinabuhi. Kumbaga, ang pananampalataya ngayon na nakita natin, na observe ko sa mga tao, ay inihiwalay nila ang usaping pananampalataya sa kanilang pamumuhay. Kumbaga, mayroong dalawang itsura ang kanilang buhay. Yan ang nakikita ko. Ngunit sa akin po, ang pananampalataya, ito po yung espiritual. At ang pamumuhay po, ito po yung gawa. At kung ikaw ay may pananampalataya, kung ano ang yung pinanampalatayaan, espiritual, yun po ang yung ginagawa. At yung ginagawa mo ay matatawag na lalang or gawa ng banal na espiritu. Dahil sa yung pananampalataya. Ulitin ko po, kung para sa akin po ang pananampalataya ay ito pong karunungan, itong Torah, itong batas na nalaman natin na nakakabit sa atin.
At pag ito'y ating sinusunod, magiging gawa po ito sa ating pamumuhay, sa ating buong pagkatao. At ang gawa natin na yan, na kung saan nakaalain doon sa kalooban ng Ama, ay matatawag na gawa sa banal na espiritu. Kumbaga, lalang, kung sabi ko, lalang sa balaang espiritu. Kay ang pagtuo manggod, usa ni siya ka espirituhanon nga sinugdan sa tanang mga buhat. Kung imo ganing buhaton, mahimo ni siyang buhat sa balaang espiritu. Kung ang imong gituuhan mao ang mandate sa makagahom nga mga butang nga iyang gipalungtad nga mga matarong. Mao na bro, salamat og Amen. naot nga nasabtan po mga igsoon. Maraming salamat bro. Maraming salamat talaga. At malinaw mga kapatid ang explanation sa ating punong elder. At lahat ng mga nag-share ay talagang yun ang kabuhuan ng salitang pananampalataya. At salamat sa iyong mga opinion mga kapatid. Tama lahat yun. At at least maidugtong-dugtong natin, mabuo natin ba? Tayong lahat ay nag-participate ng gabing ito at talagang maano natin kung sa puzzle pa mabuo natin ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy tayo mga kapatid. Dahil sa parang may nag-raise hand. May naka-raise hand bro, Sis LB, Ate LB. Sige. Hello Sis. mga kapatid. May tanong lang ako. Kailan dapat nagsisimula ang pananampalataya? Kailan talaga dapat natin simulan yung pananampalataya? Kasi, kumbaga, nung nabuhay tayo, ano lang siya eh, hindi naman natin masasabi na pag nabuhay tayo, meron na tayo agad pananampalataya, di ba? So, kailan dapat nagsisimula? Tsaka paano? Okay, so ang gandang tanong po. Ako sasagot bro. Sige bro, sige bro. Ang tanong ni Sis LB, kailan magsisimula dapat ang pananampalataya? So, para sa akin, kailan magsisimula ang pananampalataya? Kung ano ang dumating sa iyo, kung kailan nagkaroon ka ng kamalayan sa mabuti at masama, doon magsisimula ang pananampalataya. Amen. Dahil lahat ng tao may pananampalataya. Ngunit hindi diretso kaagad na natutuntun or natumbok ang tamang pananampalataya or naitama ang pananampalataya. Pero sa mechanics na sinasabi, yung pananampalataya, makina po yan. Kasi ang pananampalataya, yan po ang sabihin na nating kaunawaan, kakayahan na umunawa. So, lahat ng taong nagkaroon na ng malay ay may pananampalataya na. Pero kung kailan dapat magsimula ang pananampalataya? Habang nalaman mo ang tama, doon magsisimula ang tama. Doon magsisimula dapat ang pananampalataya. At hindi dapat mangyari na kung ano yung alam mo, naipasok ka na roon. Dahil ang nangyari sa tao ngayon, naging precho sila sa kanilang mga pananampalataya dahil na ito yung tama. So, tumigil na po sila. Hindi nila inaalam ang proseso na ang pananampalataya ay hindi po ito stagnant. Ito po ay nag-grow. Ito po ay lumalaki. Hanggang
maging maitama ang pananampalataya. At yun na po ang sagot ko kung paano hindi dapat na ang pananampalataya ay nakatali or nakapako or nakastambay or diyan lang nakapundo. Ito na yung pinanampalatayahan ko. Hindi na ako lilipat nito kasi tama ito. Ang pananampalataya ay ano po yan, kung sa Bisaya, ang pagtuo magod nagtubo hangtod nga mo hingkod siya sa sakto nga panahon ug moabot siya sa iyang insakto nga hulagway diin maoy hulagway nga ang Elohim nagdisenyo nga maunay mahimo nga mga butang gumikan sa imong pagtuo. Amen. Nahirapan po ako kapatid kasi mahirap pagsagot ng ganito mga tanong kung Tagalog. Tagalogin ko ulitin ko. Sorry. So, Okay lang, bro. hirapan po ko sa magbisaya sa kaso na lalo na yung ganitong tanong na bibihira ko na encounter. Kaya may sagot ako pero Bisaya, pero ulitin ko. Ang ibig ko pong sabihin para sa mga Tagalog na hindi nakakaintindi. Ang pananampalataya, hindi dapat yan nakastagnan. Hindi yan dapat nakatali niya. Dahil ito yung alam mo. Kumbaga, ibang nangyayari ngayon sa Christian community na kaya hindi sila nakalabas sa sitwasyon nila ganyan dahil ang pananampalataya nila nakastock. Yan ang hindi nila nauunawaan na ang pananampalataya, hindi po yan nakastock. Yan po ay lumalaki. At kailangan may guide para ang paglaki niya ay nasa tama at nasa maayos ang kanyang paglaki. Kumbaga, lumalaki yung pananampalataya mo na may tamang direksyon. At yun ang ating pinagsisikapan ngayon na ginagawa. Na lumalaki yung ating pananampalataya na i-guide, kumbaga na i-train sa salita na naunawaan natin. Yan po ang pananampalataya. At kung kailan ito magsisimula, every time na alam mo ang tama, kung paano, every time na may dumating sa yung information na mabuti, ay dapat tangkilikin mo, gawin mo. Amen. Yan po. Kung tanong paano mag-ano ng pananampalataya, yan po. Ganun po natin i-handle para lalago at lalaki yung pananampalataya hanggang dadako tayo sa disenyo ng Ama na kung saan mangyayari sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang plano at dahil sa ating pananampalataya nagagawa natin ang plano dahil pinaka-direct ng Ama ang ating tayo ba? Doon po siya nag-manifest sa ating pananampalataya at doon tayo pinapalaki, doon tayo niya hinuhubog hanggang marating natin ang kanyang disenyo sa atin. Yan lang po kapatid. Salamat, bro. Maraming salamat, bro. Maraming salamat sa Elohim, sa ating punong elder na talagang napakaliwanag at napakalinaw ng ng sagot ng may talaga, may tukma. Kumbaga, tumpak talaga, headshot talaga. Salamat sa Elohim. Salamat, bro. Bro, meron din akong additional din. Dagdag ko rin doon sa mga sinabi ni Bro Ruby. Ng kanyang explanation. Ito nga rin po yung isang natin para ma-build up yung ating faith. Huwag nating kakalimutan to meditate day and night ang salita ng Aba kasi doon nabibuild up yung ating faith. Tama sis. Yan po ang pag-train. Salamat. Ang ganda ng tanong mo sis. Ngayon ko lang yun nasa lubong. Naisip ko lang doon. Salamat sa mahal na Aba.
Thank you sa sagot mo. Salamat. Salamat sis. Salamat sa ating punong elder at tayo po ay magpapatuloy. Narinig na naman natin yung mga kabuuan, mga opinion about sa pananampalataya. Ngayon, simulan nating saliksikin ang word na pananampalataya. Kasi may nakikita akong iba't ibang uri ng pananampalataya na hindi magkaparehas. Maraming uri ng pananampalataya at yan ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid. Buksan natin ang ating mga kasulatan sa dito sa Mateo. Buksan natin sa Mateo 13. Mateo 13. Umpisahan natin sa verse 2 hanggang 4. Sa 1 na lang. Babasahin ko po mga kapatid. Noong araw na yaon, lumabas si Hawasyay sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano po, lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. At ang pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na nagsasabi, narito ang naghahasik at yumaong upang maghasik. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. Dito mga kapatid sa binasa natin, sa una pa lang nagsalita ng Misaya na nag-ano siya ng mga talinhaga. Ngayon, dahil ito ay talinhaga, paano kaya natin maintindihan ito na ito ay talinhaga man? Ito ay isang katanungan na naman mga kapatid. Ako po yung nag-ano sa inyong opinion na sabi ng Misaya dito, nag-ano siya ng mga talinhaga. Ito ay paano kaya natin maintindihan ang mga talinhaga? Anong paraan? Anong tanong, bro? Ang Misaya po ay nagsasalita siya ng mga talinhaga dito sa verse 3. Sa inyong mga opinion, ano kaya anong paraan para maintindihan natin ang mga talinhaga na
sinasabi ng Misaya? Sino pong gustong sumagot? Ako bro, mag-try ko. Sige po. Sige, sis. Ang talinhaga kasi mahirap intindihin yan sa mga normal na tao. Normal. Ano ba yan? Yung mga ordinaryo lang na na nakikinig. Lalo pa kung makikinig ka lang sa mga kagaya ng ginawa ng Misaya. Gumagamit siya ng mga talinhaga pero in the end siya pa rin ang nagpapaliwanag. Kasi hangga't hindi tayo ang pananampalataya natin ay kasinlalim ng pananampalataya ng mga kagaya ng mga apostoles, mga apostoles ng Misaya or even sa Misaya, hindi natin yun basta-basta mai-interpret yung kanyang parables. Kaya nga sabi nga natin na dapat talagang maluto tayo muna sa salita ng Aba bago natin maiintindihan ng tuluyan ang mga sinasabi niyang parabola. Yung mga talinhaga niya. Hangga't hindi tayo talaga nandoon sa salita, hindi tayo luto sa salita ng Aba. Iba-iba ang interpretation natin ng kanyang mga talinhaga niya. Yun lang sa akin, bro. Salamat, sis. Maraming salamat. Pwede mag-try, bro. Sige, bro. Ganihar akong paabot ni mo, bro. Kakarating lang, bro. Okay. Sige, bro. Sige, bro. Ang ganda ng tanong eh. Ang hirap sagutin. Sa akin, bro, naman, ang tanong kasi dyan, bakit naging talinghaga? Opa. Ang idinadaan kasi yan ng Misaya sa patalinghaga sa mga taong hindi nakakaunawa, kaya patalinghaga. Tama po ba? Opo. At ang patalinghaga na sinasabi ng Misaya, hindi na po yan magiging talinghaga sa taong nakakaunawa. In short, kasi kung titingnan natin dito, even yung mga disipulo, nagtatanong kasi hindi nila naunawaan. Yung word ni Sis Elvera na luto sa salita, sa akin na version, kung ang isang tao na nananampalataya at siya mismo ang naka-encounter sa kanyang naunawaan or nakita, at nung na-encounter niya ito, napatunayan niya na totoo ang salita at totoo ang katotohanan, dito pa niya maunawaan ang mga bagay na lalong-lalo na nung mga, kasi ang palaging halos na ng Misaya is parable. Kasi ang tao noon is not after kung yung kasi itong mga tao na to nung lumapit ito sa Misaya, most of them gusto nilang gumaling, or somehow yung iba ay gusto nilang malaman ang katotohanan, at iba-iba po yung iba-iba po ang interest. Ngayon, ang tanong ni Bro Renzo ng paano unawain ang talinghaga?
para sa akin po, kung makilala natin ang itong nasumpungan natin na katotohanan at ito po'y naisabuhay na ang mga bagay na, kasi ganito bro ha, napapansin ko ba? Hindi ako nagbubuhat ng bangko, sarili kong bangko. Napapansin ko bro ba na dati kasi magbasa ako ng sulat bita bro sa Biblia. Opo. Totoo talaga bro, hindi ko talaga maunawaan. Kung mayroon man akong pangunawa, yun po ay, yung pangunawa na yun ay galing po sa pangunawa ng iba. At ang nangyari, ay yun ang sinabi ni ito siguro ang talagang ibig sabihin nito. Ngayon, nung ginamit natin ang sentido common at nagkaroon na tayo ng common denominator ba? Yung righteousness ba? Yung patas, justisya, makatarungan. Tapos ano mo doon, i-triangulate mo ba yung sinasabi? Dahil gumagamit ka na ng yung pangunawa na yung ba sentido common bro ba? Yes bro. Yun po para sa akin na ngayon bro na yung naturuan ang tao bro na gamitin niya yung sentido common, yung common sense para maunawaan niya ang kalooban ng Ama o itong mga patalinghaga. Pag ginamit niya ang common sense, talagang maunawaan niya. So, sa pamamagitan ng common sense na nakabase sa righteousness ni Ama at tinatriangulate mo yung talata na bakit nasabi ito, bakit ganito yung pagka-deliver ng salita, sino yung mga tauhan, sino yung nagsasalita, anong senaryo, bakit to sinabi. Yun yung ganun bro, na para sa akin, yun po ang siguro na sa akin na na-experience na nagkaroon ako ng naibigay or na iparating sa akin yung pangunawa at naunawaan ko yung mga parable. Yun po sa akin bro, tama yun na yung mahubog ba yung sentido common mo sa righteousness para maunawaan mo yung mga patalinghaga na mga sinasabi sa Torah. Ay, yun pa sa akin bro. Salamat. Maraming salamat bro sa napakagandang opinion bro. Maraming salamat at magkapareho tayo ng opinion. Sa akin paano maintindihan ang mga talinhaga? Para sa akin mga kapatid, ito yung opinion ko. Magkapareha kami ni Bro Jay. Para maintindihan mo ang kahit anong talinghaga pa yung nakasulat diyan at sinasabi, kung alam mo ang totoong mukha ng righteousness, maiintindihan mo yan. Lahat ng talinhaga, lahat ng mga parable, mga figurative na sinasabi dito sa kasulatan, kapag alam mo ang totoong mukha ng righteousness, maiintindihan mo yan. Dahil lahat na nakasulat dito sa Biblia, lahat po ang kabuuan yan ay righteousness po. Tungo po sa righteousness. Lahat yan. Kaya, yan po mga kapatid ang sa akin. Di kami ni Bro Jay sa opinion pa, nagkapareha po kami. Sige po at mayroon pa? May nanuktok. Sorry bro.
Ano po? Oh, wala na po. Sige po. Patuloy tayo. Dito po sa ating topic ngayon. Sabi ko na po kanina, may nakikita akong iba't ibang uri ng pananampalataya na kailangan nating saliksikin at pag-aralan upang maikumpara natin at makita natin ang tunay na pananampalataya na dapat at hinahanap ng ating Amang may likha. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa Mateo ulit. Mateo. Ito sa Mateo 7. 26 at 27. 26 at 27. Mateo 7, 26 hanggang 27. Ito ay isang uri ng pananampalataya ating saliksikin. Babasahin ko po mga kapatid. Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at bumagsak at kilakilabot ang kanyang pagbagsak. Dito mga kapatid, sa talatang ito, nakikita ko dito ang uri ng pananampalatayang sa taong ito. Ito ang pananampalatayang walang gawa. Faith without action. No? Kasi sabi ng Mateo, ang bawat dumirinig daw ng kanyang salita na hindi ginaganap, ibig sabihin mga kapatid, nakarinig siya, walang action, walang paggawa. So, kaya, kumbaga, ito po ay, kalintulad lang din ng mga naunang topic natin about sa prayer mga kapatid. Na kahit anong gawin mo, kahit 24 hours pa yung pagluhod mo dyan, bibigkas mo ng iyong mga panalangin, tapos bigkas ka lang ng bigkas, hindi naman nakita sa iyong gawa. Walang mangyayari mga kapatid. Kaya sabi ng gaya lang ng isang taong nagtayo sa kanyang bahay sa buhanginan. Parang walang-wala talaga. Kasi wala naman siyang aksyon, wala naman siyang gawa. Kumbaga, ang lahat ng bagay na kahit sa pananampalataya, kahit sa prayer, o kahit sa ano paman, kailangan po ang aksyon. Kailangan po ang gawa. Kahit magkakalyo pa yung mo dyan, magkakalyo pa yung tuhod mo dyan, kahit magpipilipit pa yung dila mo dyan, kung walang aksyon, kung walang gawa, wala pong mangyayari mga kapatid. Ito po ang tinatawag na faith without action. Pananampalataya lang, walang gawa.
At isa po itong halimbawa ang 2 Kings. Ito babasahin ko po yung 2 Kings. Dali ha. Sa 2 Kings, 1 King pala. 1 King. Dali ha. Itong pangyayari doon sa kay Elijah sa 18, diretso na tayo sa 22. Sa 1 King 18 verse 22 to 29. Babasahin ko lang mga kapatid. Ito ay mas lalo nating maintindihan ba? Ito supporting verse lang ito sa binasa natin. Sa 22, nang nagkagayon sinabi ni Elias sa bayan, ako na lamang ang naiwang propita ng Panginoon. Ngunit ang mga propita ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy. At huwag lagyan ng apoy sa ilalim, huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihanda ko ang 1 baka at ilagay ko sa kahoy. At hindi ko lagyan ng apoy ang ilalim. At tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Elohim. At tatawagin ko ang pangalan ng aking Elohim. At ang Elohim na sumasagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Elohim. At ang buong bayan ay sumagot at nagsasabing mabuti ang pagkasabi. Sa 25, sinabi ni Elias sa mga propita ni Baal, magsipili kayo ng 1 baka sa ganang iyo at iyong ihandang una sapagkat kayo'y marami at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Elohim, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. At kanilang kinuha ang baka na inilagay sa kanila at kanilang inihanda. At tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang tapat na nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig o sinuman o sumagot. At sila'y nagsisilukso na. Nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. At nangyari ng kinatanghalian tapat na biniro sila ni Elias at sinabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya'y Elohim. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o marahil siya ay natulog o marapat gisingin, natutulog na marapat gisingin. At sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian na kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat. Nagkukudlit ng sundang at mga sibat hanggang bumulwak ang mga dugo sa kanila. At nangyari ng nakaraan ang
at nangyari nang makaraan ang kinatanghalian tapat na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon, ngunit wala kahit tinig ni sino mang sumagot sa sino mang nakikinig. Ito po mga kapatid, isa po itong example mga kapatid na kung hindi naaayon sa tama, kung hindi naaayon sa righteousness, kahit maghapon ka pang magtatawag, kung walang gawa nga nakalain sa righteousness, kahit ano pang gawin mo, kahit sugat-sugatan mo pa yung katawan mo, gaya ng ginawa ng mga propeta ni Baal, kung ano-ano na lang ginagawa nila. Nakikita nyo mga kapatid ang ginawa nila, nagsasakripisyo sila. Mula umaga hanggang hapon, tinatawag nila. Pero dahil hindi naka-align sa righteousness, lalo na yung tinatawagan nila, hindi ang righteousness. Kahit biyak-biyakin pa nilang mga katawan nila, walang sumasagot. Sinusugat-sugatan na nila ang kanilang mga katawan sa mga sibat, mga matalim na mga gamit. Pero walang nangyari. Ganon din po 'yon. Kahit sa ating sitwasyon, sa ating kapanahunan, kapag hindi naka-align sa righteousness ang ating mga ginagawa, ang ating pananampalataya, ang ating mga panalangin, mga prayer, useless po yan. Wala po yung maidudulot na maganda. Tatamaan po tayo sa sinasabi sa Daniel, masasayang lang ang ating pagpapagod. Wala pong mangyari. Yan ang masakit mga kapatid, kung masasayang lang ating pagpapagod. Kaya ito po ay isang napakagandang halimbawa at makapagbigay sa atin ng pagpaalaala. At hindi lang sa atin na nandito sa SOM, sa lahat ng makakarinig, makapanunood nito sa usaping ito, sa video, sa YT. Ito po ay isang napakalaking aral po na unang-una, kailangan malaman natin, kailangan unawain natin, kailangan recognize natin ang totoong mukha ng katotohanan, ang katotoong mukha ng righteousness. Dahil kapag hindi natin alam at hindi natin maintindihan ang totoong mukha ng righteousness, kung saan-saan lang tayo tumatawag, sayang ang mga ginagawa natin. Kung saan-saan lang tayo nananampalataya, kasi maraming pananampalataya, hindi lang halos lahat ng tao may pananampalataya. Pero ang tanong, kung yung pananampalatayang yan ay naayon ba sa righteousness? Yung tinatawag mo, righteousness ba yan? Yung kinakilala mong pananampalatayahan mo, righteousness ba yan? Yan ay magsisilbing aral sa atin mga kapatid. Lahat ng nakikinig dito, lahat ng makapanunood dito, ito ay isang napakalaking wake-up call na magbibigay, mag-open sa ating mga kaisipan mga kapatid. Dahil
masasayang lang ang pagod mo. Gaya ng mga gaya ng mga kababayan natin, yung may ako noon, may katrabaho ako noon. Halos linggo-linggo, dala niya yung buong pamilya niya. Pumupunta sila sa Simala, doon sa sa south na mayroong Sibunga, bro. Sibunga, mayroong malaking dambana doon na naghihimala daw. Naaawa ako sa kanya. Hindi niya naintindihan ang totoong mukha ng katotohanan. Kahit ubusin pa niya ang niya. Hindi ito pag-judge, pero kapag hindi mo naunawaan, hindi mo nakikilala ang righteousness, kahit ano pang gawin mo, walang mangyari sa iyo. Mapapahama ka lang. Sayang. Yung sabing sayang ang pagpapagod, sayang ang pira, sayang ang oras, sayang ang iyong mga ginagawa. Walang walang magandang resulta po. Kaya po itong isang nakikita kong isang uri ng pananampalataya na nakikita ko dito sa bersikulong ito na kailangan maintindihan, kailangan nating malaman upang makita natin ang totoong pananampalataya na hinahanap at kalugod-lugod sa ating may likha. Patuloy tayo mga kapatid dito sa Mateo pa rin. Saan yung Mateo ko? Mateo 13 pa rin. Mateo. Ito po sa Mateo 13, versikulo 5 hanggang 6. Mateo 13, versikulo 5 hanggang 6. At ang iba'y nangahulog. Ito yung sa talinghaga ng naghahasik. Karugtong po ito. At ang iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagrakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at pagsikat ng araw ay nainitan at dahil sa walang ugat ay natutuyo. Ito mga kapatid, itong talinghagang ito ay naglalarawan sa isang pananampalataya na temporaryo lang. Kumbaga, hindi nagtagal, temporaryo lang. Temporal faith. Kasi, yung sabi dito, walang sapat na lupa. Sumibol siya. Pero dahil walang sapat na lupa, nang sumikat ang araw at nainitan, ayun, hindi niya kinaya. Natuyo siya, namatay siya. So, ito po yung faith na pagkarinig sa totoong nakarinig siya kasi yung hinahasik dito mga kapatid, hindi to kagaya ng hindi to kagaya ng mga pinagwali ng mga ng mga pastor, ng mga kung sino mga magwawali.
kung sino mga tagapagsalita na hindi nakikita ang mukha ng katotohanan. Dahil ang hinahasik po dito mga kapatid, ito po ang totoong mukha ng katotohanan. Ito po ang hinahasik dito. Hindi yung noon kasi ako bilang nag-aaral din noon, tapos pagka-graduate ko, talagang mainit pa. Walang tigil. Kahit saang may gawain doon sa dati kong nandoon ako at iniimbitahan at pinagsasalita. Pero noon po, akala ko po ay yun na po ang yun na po ang mukha ng righteousness na pinagsalita ko sa kanila. Subalit na napakasakit isipin mga kapatid. Nung nakikita ko na ang totoong mukha ng righteousness, nung time na yun ako'y nagpapagod lang. Walang nangyari. Walang og sa Bisaya pa mga kapatid, way kapuslanan. Itong hinasik dito, ito po ang righteousness. Itong taong ito, itong pananampalatayang ito na ating binasa, pagkarinig niya, naniwala. Active siya. Pagkarinig niya sa aral, na kagad siya, parang na-convince kaagad siya. Pero masakit isipin mga kapatid, dahil nandito na siya, nakita na niya ang righteousness, nakita na niya ang mukha ng katotohanan. Pero habang bumibigat ang mga revelasyon sa katotohanan at habang binubuksan ng Ama ang diwa ng totoong mananampalataya, ayaw naman magpaturo, ayaw naman tumanggap. Nalaya mga kapatid, natuyo mga kapatid. Kasi akala niya nasa kanya na ang siya na ang marunong, siya na ang nandiyan na sa kanya. Akala niya naintindihan niya na ang mukha ng katotohanan. Akala niya siya na ang tama. Kaya masakit isipin pero wala tayong magawa sa mga pananampalatayang ganito. Hindi nagkatagal. Sayang nakikita na sana, naihayag na, naihasik na ang pag-uunawa sa katotohanan, pero hindi kinaya. Habang bumibigat, habang patuloy na may laging bago na mga revelasyon, hindi niya na ma-absorb, hindi niya na matanggap. Kaya yung iba umalis. Nawala ng Ito yung sinasabi dito sa bersikulong ito, na nasikatan ng araw dahil kaunti lang ang lupa. Ano ba yun? Dahil sa walang ugat na naglag yung ko. Dali Isa pa. Nahuhulog sa batuhan na walang sapat na lupa. Yun ang dito, walang sapat na lupa. Yung puso niya kapatid ay hindi niya kayang
tumanggap pa ng mas pinaigting na katotohanan. Kaya natutuyo siya. Ito po ang tinatawag natin na temporal faith, temporaryong pananampalataya lamang ito. Sa Mateo 3:20 at 21, ito po ang sinasabi. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili. Nano niyo mga kapatid, walang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian at pag-uusig dahil sa salita at pagdakay natisod siya. Yun. Kaya yung mga natisod, ano kayo? Yung mga natitisod, wake up call to. Tatamaan kayo dito sa tatamaan kayo dito sa bersikulong ito. Kaya mangyari man na mayroong mga bagay at mayroong mga pangyayari kung minsan sa ating buhay na parang ikakatisod natin. Ito po ang mga salita para sa iyo, kapatid. Kailangan pagtagumpayan mo ito. Huwag kang matisod. Kailangan magpatuloy ka lang. Kasi pag hayaan mo yung pagkatisod na parang wala na, manghihinaya, panghinaan ka, tatamaan tayo dito. Malinaw po ditong sinasabi na natisod. Kaya, kapatid, upang hindi masasayang ang ating pagpapagod, iwasan natin ito. Kahit anong sabihin sa iyo, kahit anong mangyari, kahit anong alipusta dyan, magpatuloy ka lang. Kung alam mo na ikaw ay nakalain sa katotohanan, hayaan mo lang yan. Ay importante, huwag kang matisod. So patuloy tayo mga kapatid. Dito sa pangatlong nakikita ko, ito ang tinatawag na pananampalataya. Bersikulo muna. Mateo 13, bersikulo muna. Mateo 13, verse 7. Verse 7 po. Mateo 3:7. Ito po, babasahin ko mga kapatid. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Yung Tagalog, mga kapatid, kay parang hindi ako masyadong dito sa Tagalog. Itong katabi dito sa ko, babasahin ko sa English. And some fell among throne, and the thrones sprang up and choked them. Gusto kong basahin ito sa Bisaya. Bisaya. Dali ha. Mateo 3:7. Basahan ako
Bisaya mga kapatid kay nahirapan ako sa kalisod sa Tagalog. Ang ubang mga binhi didto nahulog dapit sa mga tunokong sagbot iyon. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Ito po mga kapatid, yan ko sa Tagalog kasi yung Tagalog doon parang hindi ko naintindihan. Pero dito, yung ibang binhi daw ay nahuhulog sa mga matitinik na mga damo. Nang tumubo yung mga matinik na damo, nilupig yung binhi. Nilupig yung yung hinasik mga kapatid. Para sa akin po ito mga kapatid, ito yung pananampalataya na nasa isip lamang na ano ba? Na tumubo siya nang nahasik nang nakarinig sa nang nakikita niya ang nang nasabihan siya sa totoong mukha ng righteousness, ng katotohanan, tapos pumasok sa kanyang isipan, tinanggap niya. Pero nang natanggap niya, mayroon ding na doon siya nalaglag yung hinasik na ito, yung binhi na ito, doon nalaglag sa damuhan na maraming damong tumubo. Yung damo pa naman na tumubo na ito ay matitinik. At nang nagsabay na silang tumubo, hindi nakatiis ang tanim na ito, ang binhing na hayasik na ito. At ito po ay na-chok. Na siya. Nasakal, bro. Nasakal, yun. Hirapan ako Nasakal. Ibig sabihin mga kapatid, para sa akin, ito po ay nananampalataya na. Nakarinig na siya. Pero, yung sabi ko nga kanina, yung wala ring gawa. Maro-maro lang ba? Mayroong naniniwala na siya, nasarapan siya doon, pero mayroong motibo. Hindi talagang tunay na pananampalataya na talagang naka-align sa sa katotohanan. Yung paghakbang niya sa kanyang pananampalataya, nung nakakita ng mga sitwasyon na para bang nakikita na ito example lang. Nandiyan na, example lang ito Nandiyan na. Tapos nakikita niya yung sitwasyon na parang maganda pala maganda pa. Nangangarap na mangangarap na kumita. Nangangarap na nakikita niya, halimbawa lang ito, pagiging treasurer. Tapos makikita niya na, may dito, pwede akong magkaano dito. Tapos tumubo sa isip niya yan. Tapos nung hindi na pagbigyan, example lang ito hindi na pagbigyan, ayun, na-chok. Nasakal. Nang nasakal na, nawala. Kasi itong pananampalatayang ito ay hindi talaga ito ang pananampalataya na hinahanap ng ating may dikha, dahil ito ay may may sagol ba, may halong hindi talaga totoo. Nasa isip lang niya, akala niya nandito na ako, nananampalataya na ako, pero nang hindi na pagbigyan yung gusto niya, ayun, umalis at mag-iiwan pa ng mga masasamang mga masasamang alaala.
Wala po. Ano po? Nasa isip lang po niya ang ano. Nasa isip lang po niya na nasa righteous na siya, pero ang totoo po, hindi siya humakbang sa righteousness na pamamaraan. Kaya hanggang isip lang po, ito po ang tinatawag na intellectual faith. At patuloy tayo mga kapatid sa pagsaliksik sa mga iba't ibang uri ng pananampalataya na ating pinagsasaluhan ngayon. Dito po sa pang-apat na nakikita ko sa ganong talata pa rin sa Mateo 13, versikulo 8. Babasahin ko mga kapatid. At ang ibang nahulog, basahon sa nako sa sa Bisaya. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga og balig usagatos kapilo kaysa natanom. Ug ang ubang balig 60 kapilo. Ug ang uban balig 30 kapilo. Amen. Tagalogin natin. Tagalogin natin. At ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa. Iyon, mabuting lupa po. At nangagbunga at ang ilay tag-100 at ang ilay tig-6 na po at ang ilay tig-3 po. Mga kapatid, ito po ang tinatawag na dynamic faith. At itong pananampalatayang ito mga kapatid, ito ang hinahanap ng ating Aba Yahawa, ng ating Amang may likha. Napakaganda ng ano na ito. Napakagandang pananampalatayang ito. Dahil nasa puso talaga. Ang pananampalatayang ito na tinatawag nating totoong pananampalataya na hinahanap ng Ama. Ang pananampalatayang ito ang may pusong marunong tumanggap sa katotohanan. Yan po ang totoong pananampalataya. Kailangan marunong kang tumanggap, marunong kang kumilala sa katotohanan, sa righteousness. Pusong itong pananampalatayang ito ang mga pananampalatayang may pusong patuloy na nagsasaliksik, hindi tumitigil. Kahit anong mangyari, hindi tumitigil. Kahit maano pa man, kahit maramdaman mo man na parang parang hindi ka, sabihin na natin, parang mararamdaman mong hindi ka welcome at behind ka sa mga kapatiran o sa yung sa yung community. Dapat hindi ka bumagsak. Dapat mayroon kang pusong patuloy na nagsasaliksik. Hindi ka umaatras, hindi ka umaayaw. Pusong handang gumawa ng naka-align sa katotohanan. At ang naka-align po sa katotohanan ay hindi po yan natitisod. Hindi po yan umaatras. Hindi po yan na hinaan ng loob. Magpapatuloy po yan. Dahil sa patuloy na pagsasaliksik, nakikita ng Ama ang ating mga puso na patuloy tayong magsasaliksik, patuloy tayong naghahangad, nagsusumikap upang magtuklas sa mga katotohanan na inihayag sa atin ng ating alahayam, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga diwa. Patuloy din na mayroong laging bago. Na nyo mga kapatid? Napansin nyo mga kapatid? Habang patuloy tayong nagsasaliksik, habang patuloy tayong umiibig sa aral, umiibig sa pagtuklas sa mga katotohanang nasusulat, napakarami ding ibinigay sa atin ng ating alahayam na bagong
matutuklasan. Na-experience na po natin yan. Hindi lang sa isa, kundi sa buong community. Natutuklasan natin yan, na-experience natin yan. Masyak na lang tayo. Mamangha na lang tayo. Hala, ganito pala yan. Sa tagal ko nang binabasa-basa ang mga talatang ito, ang mga bersikulong ito, bakit ngayon ko lang naintindihan? Dahil sa patuloy, sa puso mong patuloy at gumagawa, humahakbang, patuloy na humahakbang sa katotohanan, makikita ng alhayam yan. At lagi niyang binubuksan ang ating mga diwa. Ano na lang tayo na bigla na lang may naisip, bigla na lang may pumasok. Hala, ito pala yun. Hala, ganito pala yun. Salamat sa ating Elohim na nakikita niya ang mga puso sa community ito na mayroong totoong pananampalataya. May pusong handang sumunod sa tamang kahulugan ng Torah. Sumusunod sa kautusan ng Ama. Yan ang pananampalatayang hinahanap ng ating Elohim. At itong sa ano po mga kapatid, sa panapos na po ito, itong sa Mateo 7, babasahin ko. Mateo 7, 24 hanggang 25. Ito po ang last verse natin. Kaya ang bawat dumirinig sa aking mga salita, ito at ginaganap. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At nang lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon, hindi bumagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen mga kapatid. Ang ganda ng pananampalatayang ito. Ito po Amen. ay inahalintulad ng ating alhayam sa isang taong napakamatalino. Itinayo niya ang kaniyang bahay sa isang napaka ligon. Ano ba yung ligon mga kapatid? Makatibay na bato. At ang bato, mga kapatid, alam natin na ang bato ay salita yan. At ang batong tinatawag ito ay ang totoong salita. Ang totoong righteousness, ang totoong Torah. Yan ang bato. Kaya kung ang pananampalataya mo ay ibabase mo, doon mo itayo sa bato, sa salita, sa totoong mukha ng righteousness, talagang kahit anong gawin sa iyo, hindi ka matitisod, hindi ka tumitigil, hindi ka umaayaw, hindi ka umaatras mga kapatid. Napakaganda nito. Ito ang totoong pananampalataya na hinahanap ng ating may likha sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa dito sa Zoom na ito, kundi sa lahat na nakikinig. Ito ang pananampalatayang kailangan mong tuklasin. Ito ang pananampalatayang dapat mong malaman at dapat mong tanggapin. Dahil ito ang pananampalataya na hinahanap ng ating Ama upang hindi masasayang ang iyong mga pagod, hindi masasayang ang iyong mga ginagawa. Ito ang pananampalatayang dapat mong sundin. Ang maitayo sa bato ang iyong pananampalataya. Ang maipasukad
sa mga salita ang iyong pananampalataya. Ang salita, ang katotohanan, ang kautusan, ang Torah, ang buhay, ang paghayag ng katotohanan ng Misaya. Yun po ang bato. Yun po ang katotohanan. At dapat doon mo po isasandal ang iyong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Dito ating makikita mga kapatid Amen. na kumpara natin ang iba't ibang klase ng pananampalataya. Una, ang pananampalatayang walang gawa. Faith without action. Pangalawa, ito ang temporaryong pananampalataya. Pangatlo, pananampalatayang hanggang isip lang. Ang pang-apat ay ang tunay na pananampalataya na siyang hinahanap sa atin upang magtagumpay tayo sa ating tinatahak na landas. Maraming salamat po mga kapatid at dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Kung mayroong gustong magdadagdag po, open po. Salamat po. Amen. 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 Purihin na nga ba? Meron magdagdag o magtatanong sa inyo mga kapatid? Hello? Wala na po? Sige. Kung wala na po, mag-closing prayer tayo. Satisfied na, bro. Salamat sa Sige Elohim, bro. Bro Jay, pwede mag-closing prayer, Bro Jay? Sige bro, kajot lang bro, kay magsanina sa ko. Sige bro, sige bro. Okay, tayo po nagpapasalamat ulit sa Aba. Amen. Aba naming mailikha, Aba Elohim. Elohim, ang aming mga ninuno, Elohim, Isaac, Abraham, at Jacob. Aba, salamat ulit na ipinakita mo sa amin, Aba, na yung mga aming pananampalataya at nakikita namin, Aba, kung saang kategorya kami ngayon nakatungtong. Aba, ninanais po namin, Aba, na kami po'y makapamanatili sa pananampalataya na walang iba, na ibigin itong bato, na gawin itong aming pundasyon, ang iyong salita, magiging pundasyon sa aming lahat ng aming gawa, lahat ng aming pag-iisip. At nang sa ganon kami po'y magiging matibay. At nang sa ganon maunawaan pa namin lalo ang iyong kalooban, Aba. Amen. Aba, tulungan mo po ang aming ang makakarinig nito.
pag-aaral na ito na naway din po na sila de makakita at maunawaan nila na makita nila na ang iyong hinahangad kung bakit mo ibinigay ang iyong banal na salita, bakit mo ibinigay ang Torah. Dahil wala pong iba na layunin ito para maituwid, para maging ganap na matuwid ang sangkatauhan. Salamat po ulit, Aba, sa pagkakataon na ito na paalala mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagmamahal mo dahil lahat na po ng kaparaanan ipinarating po sa amin ang mga kaparaanan kung paano kami mamuhay sa araw-araw namin pamumuhay. At ang inihiling po namin, Aba, palagi mo kaming tulungan. Gabayan mo po kami, Aba, na sa lahat ng pagkakataon magamit namin itong sentido komon na ibinigay mo po sa amin, na palagi itong naka-align po sa iyong righteousness, nang sa ganun maunawaan namin ang iyong kalooban. At nang sa ganun, Aba, hindi namin masunod ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban lamang. Aba, tulungan mo po kami. At alam niyo po na ang bawat isa ay nagsusumikap at minabuti po na makasunod. Kahit minsan ay hindi po naka-ayon sa kapanahunan. Pero nagsusumikap po, dinidesire po ng bawat isa na makasunod sa iyong kalooban. At Aba, salamat po sa mahabang pag-uunawa na ipinagkaloob mo po sa amin, sa awa, sa habag, na palagi po namin natatanggap. At hanggang sa ngayon, Aba, hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy mo kaming pinapaunawa at patuloy mong kinakalasan kami sa mga nakagapo sa amin. Salamat po, Aba. At ngayon naunawaan po namin, unti-unti na po mo kaming hinubad kung ano man ang mga nakagapo sa amin, lalong-lalo na itong napag-usapan ngayon na pananampalataya. Salamat po, Aba, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo, sa protection na aming natamasa sa pagpapalang na i-enjoy, sa kapayapaan po na aming natanggap bawat araw. Dakila ka, lahat ng papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang. Dapat kang sambahin, at ito po ay aming samot dalangin, Aba, sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan, Abay Hawa, na ibinigay niyo sa iyong bugtong anak na aming hari, Misaya Yahweh Shai. Amen. 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 Ang gabi, Purihin ang Aba. ang hiling lahayam. Amen.